Napakahirap maging isang OFW. Napakalaking sakripisyo at bawat padala ay halong hirap, pawis at lungkot dahil malayo sa mga mahal sa buhay na tinitiis ng mga kababayan natin para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga mahal sa buhay. Isa ka ba sa mga OFW na pagod na at gustong-gusto ng umuwi for good para makasama ang pamilya? Kaya lang hanggang ngayon hindi pa rin sapat o wala pa rin naitatabing ipon? Kaya naman sa video natin na ito, pag-uusapan natin kung paano ba maging isang wais na OFW para sa mas maunlad na kinabukasan. Kung gusto mong malaman, panoorin mo na ang video na ito. Mga ka-whiteboardpreneur, welcome to Marketoon. Usapang negosyo at kaperahan. Kaya please support our Marketoon YouTube channel. Click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Kaya naman, let's go! Una, magtakda ng budget at huwag ipadala lahat sa Pinas o pamilya ang iyong pera. Kailangan mo rin mag-ipon para sa sarili mo. Paano kung bigla kang magkasakit or emergency? Tapos wala kang sariling ipon dahil lahat pinapadala mo sa Pinas. Paano ang gagawin mo kung ikaw ang biglang mangailangan? Mapapadalhan ka ba ng mga mahal mo sa Pinas papuntang abroad? Hindi tayo laging malakas, kaya mag-ipon at laging maging handa sa mga hindi inaasahan. At magtakda lang ng budget na ipapadala sa pamilya mo sa Pinas na kailangan rin nilang i-budget at pagkasyahin sa pang-araw-araw. Ikalawa, kausapin at ipaintindi ang sitwasyon mo sa iyong mga sinusuportahan o pinapadalhan. Madalas kasi sa ating mga Pinoy, kapag nalaman na OFW ka, ang nasa isip nila ay big time ka na at parang pinupulot mo lang ang pera sa ibang bansa, 'di ba? Kaya magandang kausapin rin ang mga mahal mo sa buhay dito sa Pinas na kailangan pahalagahan ang bawat padala dahil hirap, pawis at lungkot ang iyong tinitiis para masuportahan ang pangangailangan nila. Kaya siguraduhin rin na hindi mapupunta sa luho lang ang iyong mga padala at turuan rin silang mag-ipon para sa kinabukasan. Ikatlo, huwag oo lang ng oo. Hindi naman masamang magbigay o magregalo sa mga kamag-anak, pamangkin or kapatid mo dito sa Pinas. Pero hindi rin naman masamang humindi kung kinakailangan, lalo na kung para sa mga hindi naman talaga kailangan. Kung minsan kasi ang nagiging problema hindi yung nanghihingi o yung pinapadalhan Ang problema yung nagpapadala. Si nanay mo kasi kaya rin tuloy nasa isip nila na lagi kang meron dahil kada hiling nila tulad ng iPhone, laptop, bagong sapatos, bigay at padala ka na ng padala. Kaya matuto ring humindi at mag-budget. Ikaapat, huwag masyadong galante at kontrole ng mga pasalubong at pagpapadala. Madalas nakaugalian na ng ating mga Pinoy na OFW na nagpapasalubong kapag magbabakasyon o di kaya magpapadala ng mga kabayan box tulad ng mga chocolate, gadget at kung ano-ano pa. Madalas nga halos buong barangay pa nakaabang na sa iyong pasalubong, di ba? Hindi naman masamang magbigay. Kaya lang, huwag masyadong galante at hindi naman kailangan na buong barangay. Sa totoo lang, hindi mo naman responsibilidad yan na bigyan lahat o di kaya hindi naman talaga kailangan na may dala-dala kang pasalubong, di ba? Kasi alam mo naman may masasabi si ganito, si ganon. Nako, huwag mong isipin ang sasabihin nila. Sila ba ang nagpapakahirap sa ibang bansa? Hindi naman, di ba? Kundi ikaw. Pwede namang magpasalubong o magbigay sa simpleng paraan at huwag masyadong maging galante na tipong ubos-ubos biyaya. Pinaghirapan mo yan kaya dapat ay pahalagahan. Ikalima, turuan o bigyan mo sila ng sariling pagkakakitaan. Sabi nga, ang tao kapag binigyan mo ng isda, asahan mo bukas at sa mga susunod pang araw ay hihingi at hihingi ulit sa'yo ng isda para mabuhay. Pero kapag tinuruan mo ang tao na mangisda, matututo siyang mabuhay sa sarili niya at hindi umaasa sa iba. Kaya,
turuan o bigyan mo rin ng pagkakakitaan ang pamilya mo dito sa atin sa Pinas. Kahit mga simpleng negosyo tulad ng sari-sari store, e-load, online business at iba pa. Kesa pasalubong o mga gadget ang binibigay mo sa kanila, maaari mo silang bigyan ng puhunan pang negosyo para hindi sila nakaasa lang sa mga padala mo buwan-buwan. At dahil may sarili rin silang pinagkukuhanan para sa mga pangangailangan, mas makakaipon kayo ng pamilya mo para sa mas magandang kinabukasan. Malay mo rin pagdating ng panahon, lumago at lumaki ang negosyo, maaari ka nang umuwi at makasama ang iyong mga mahal sa buhay. Yan ang 5 wais tips para sa mga OFW. Kaya ang tanong mga ka-whiteboardpreneur, isa ka ba sa mga OFW na gusto maging wais para sa mas magandang kinabukasan? Type, magiging wais ako sa comment section. At mag-subscribe na sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating usapang negosyo at kaperahan. Thank you for watching and see you in our next video.